eto daw pong si Senator De La Rosa, maaari daw pong ipaaresto ng Senado. Kung, eto pakinggan po natin. Samantala, Senador Bato de la Rosa pwede raw ipaaresto ng Senado kung may isang importanteng isyong kailangang pagbotohan. Magbabalita si Mean Corvera. Mean. Maaari raw ipaaresto ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago dahil sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero sabi ni Senate President Vicente Soto, maaari lang itong gawin kung may importanteng issue o panukalang batas na kailangang pagbotohan at kulang ang kanilang numero. Inihalimbawa ni Soto ang nangyari noon kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ipinahabol sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ng Senado at pinagsabihang arestuhin kung hindi babalik sa Senado para bumoto. Hindi lang anya ito magagawa kung ang isang senador ay nasa abroad. Pag-amin naman ni Soto, hanggang ngayon wala pa silang komunikasyon kay De La Rosa. Kasi nga natakot na si Senator Bato kasi nga nagtatago na mga kababayan. At talagang naniniwala si Bato de la Rosa na may arrest warrant po talaga at anytime pwede po siyang ipaaresto. Beses niya na raw itong tinext noong nakaraang taon para kumustahin at itanong ang desisyon sa may hinahawakang komite pero wala siyang natanggap na anumang reply. Tanging asawaan niya nito na si Nancy De La Rosa ang nakakausap niya bilang miyembro ng Senate spouses pero wala silang balita tungkol sa senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Soto. Only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Paano yan mga kababayan kung sakali magkaroon ng impeachment trial tapos hindi pa rin pumapasok eto pong si Senator Bato? So posible po pala siyang ipaaresto ng Senado para gampanan po yung kanyang trabaho. Kasi alam naman natin mga kababayan, once na umusaad yung impeachment, yung mga impeachment complaint na ipafile sa February 6, talagang tatayong hurado po dyan si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, kung hindi po siya mga kababayan sisipot para po tumayong hurado at bumoto, posible pala mga kababayan na siya po ay ipaaresto ng Senado. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Meron ganun. Sabi ko, former Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. So ito, pakinggan natin yung buong interview na yan. Kasi sabi po dito, no reply si Senator Bato sa mga text ni SP Soto. 3 beses daw na nag-text si Senate President Tito Soto kay Senator Bato de la Rosa para kumustahin pero hindi daw po nagre-reply etong si Senator Bato. So ngayon, eto pakinggan po natin yung mismong interview mga kababayan. Tanggalin ko lang yung comment section. Yan. Nung una, tinatanong ko yung yung chairmanship, vice chairmanship niya sa budget. Gusto kong tanungin. The one before that was nagkakamustahan lang kami. Kinakamusta ko naman sila kasi meron kaming group chat ng buong 24 senators hindi siya nagre-respond. So, tinext ko siya ng separate. Nangangamusta lang ako kasi nung isang araw, hindi naman isang araw, mga 2 months ago, si Shara was with Nancy De La Rosa at nasa Jensen sila. So, maraming kwento si Shara sa akin, nakakatuwa, maganda yung pagsasama nila ni Nancy. Tapos, so tinitext ko si... Iboboto ko na lang si Bunso Jake Magnus. Oo nga bala ko nga tumakbo ng ng fun run. si Ronald, si Senator Ronald, para siya, para kamustahin at saka saka pasalamatan ko siya na ang ganda ng samahan nung asawa niya at saka nila Shara. Pati mga anak niya. Ganun. Yun. Ganun yung mga text ko. Mga 2 or 3 times kaming 3 times ako nag-text sa kanya pero I never received any reply. Last year yan, late last year, no? Yung last text niya is 2 months ago. Tama ba, sir?
Or Hindi. Mga 2 months ago yung mga pinag-uusapan natin mga text ko. Pero the last text ko was before the BICAM. okay. Sir, Before the BICAM. since medyo matagal na din sir siyang wala sir kayong, hindi talaga kayo nag-inquire kung ano yung plano niya dun sa sa attendance niya sa mga Eto, pakinggan nyo ha kung ano po yung isasagot dito ni Tito Sen. Kasi maliwanag mga kababayan na wala na po magagawa itong si Tito Sen dito kay Senator Bato. Kasi nga unang-una, hindi naman po kasi mga kababayan hindi naman po kasi mga kababayan ito pong si Tito Sen, Senate President na namimilit. Kasi unang-una, alam naman ni Senator Bato de la Rosa na siya po ay may sinumpaang tungkulin sa mga kababayang Pilipino po natin. At pag hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin na yun na ipinagkatiwala sa kanya ng napakarami na mga kababayang Pilipino po natin, mananagot siya sa taong bayan. So ngayon, pakinggan po natin yung sagot dyan ni Tito Sen, mga kababayan. trabaho niya, like halimbawa in chairmanship niya, yung other tasks niya, or satisfied na kayo na for as long as nagagawa niya kahit offline or online yung mga submissions. Oo kasi marami naman kami mga nakasama nung araw pa hanggang ngayon na gano'n naman talaga Hindi porke hindi pumapasok hindi umaagad ng opisina. Umaandar opisina Si Laila gano'n nung araw. Si Sani Trillanes gano'n din nung araw. Noong panahon ni Senator Fernan, ni Celine Fernan, gano'n din. Nagkasakit. Tapos tuloy pa rin ang opisina niya. Tuloy pa rin yung mga pinapadalang mga perspective on different bills that we were discussing or opinions. At nagtatrabaho yung mga empleyado niya. Yung sa case nila, Gano'n naman sila Gano'n naman. Kay Senator De La Rosa gano'n, umaandar ang opisina niya. sir, yung kina Senator Laila kasi nakakulong yata sila, pati Senator Lianas ba? Tama ba kanun? So parang, at least alam mo yung sitwasyon, sir, yung kay Senator Bato, na wala naman siya sa, kulungan. Well, ano yung valid reason for him being absent in the Senate? Kasi, kaya nga dun, yun na, to each his own. Kasi Ganun Kasi parang ang sinasabi dito ni Tito Sen, hindi naman ako yung tipo ng Senate President o hindi naman ako yung tipo ng senador na talagang mamimilit kung papasok ba sila or hindi. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, alam naman ni Bato de la Rosa sa kanyang isipan na siya ay may trabaho na dapat balikan. At alam din naman niya, mga kababayan, na kahit natawag dito, na kahit hindi siya magtrabaho, sasahod po siya. Alam niya rin yan mga kababayan. Ngayon, nasa sa kanya na lamang po yan kung hindi niya pagsisilbihan yung napakarami mga kababayang Pilipino po natin na nagtiwala sa kanya dahil akala ng mga kababayan natin magiging katuwang ng taong bayan itong si Senator Bato. At alam ng taong bayan natin na akala ng mamamayan na makakatulong siya. Ang problema dito mga kababayan, paano kaya naatim ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pumapasok pero sumasahod po siya. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ganun yung ayaw niya pumasok Pero umaandar yung opisina niya ano rin yan, nakakalungkot sa kanya sapagkat nung una, nung pinag-uusapan namin, gusto niyang gayahin yung record ko na walang absent sana ngayon, puro absent ang inabot niya. Wala kami magagawa doon. Thank you, sir. Ito lang, the only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador is kung kailangan ang boto niya. Okay? Ganito. Merong sa rules namin na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Nako! Merong ganun.
Kaya kung ako sa Senator Bato, maglalalabas na ako. Huwag kang maniwala sa tawag dito. Huwag ka na maniwala na may arrest warrant ka. Kung ako sa iyo, maglalalabas na ako, papasok na ako. Kasi baka nga mamaya, magkaroon ng impeachment trial at kailanganin ka. Tapos hindi ka pumunta mga kababayan, mapipilitan ang Senado na ipaaresto ka lalo na kung kailangan yung boto mo. So baka ang mangyari niyan, pag pinaaresto ka ng Senado, sumaba yung ICC arrest warrant mo, di lalo ka na. Kaya nga, mas maganda mga kababayan, na lumabas na lamang po siya para harapin itong mga trabaho na iniwanan niya. Kasi hindi naman po pwede mga kababayan na magtatago na lang siya habang buhay, habang pinapasahod siya ng mga taxpayers. Hindi naman po pwedeng ganon. Diba mga kababayan? So ngayon, bukod pa po dyan, sa sinasabing niya ni Tito Sen, sinagot din po niya yung mga paratang mga kababayan ni Senator Amy Marcos. At dito mukhang napahiya po ata si Senator Amy Marcos sa sinabi po ni Tito Sen. Ito ay play po natin, mga kababayan. Sa dami ng tirada ni Senator Amy Marcos kaugnay sa 2026 budget at investigasyon sa flood control scandal, isa lang ang sagot ni Senate President Tito Soto. Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. Hindi na nagpaligoy-ligoy Kasi mali naman talaga mga kababayan, mali naman talaga na sabihin na hinati-hati na parang pork yung budget mga kababayan at nilagyan ng marami yung iba, tapos binawasan yung iba. Diba mga kababayan, mali po yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, lalo na at gamit na gamit niya yung AIX nung mga panahon na talagang kailangan niya ng suporta ng mga kababayang Pilipino po natin. pa si Senate President Tito Soto sa pagsagot sa mga banat ni Senator Amy Marcos sa tinawag niyang giniling ang pork sa General Appropriations Act of 2026 para hindi masyadong halata. Banat kasi ni Senator Amy, nakatago ang tinawag niyang soft pork sa mga ayuda ng pamahalaan. Paliwanag ni Soto, maituturing na pork ang isang budget na pinakialaman ng isang mambabatas. Tama. At pumoporsyento rito kapag pinatupad na ang isang proyekto. Paano naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals sa mga kababayan natin? Paano naging pork yun? Alam mo kasi yung problema yung pagka nagninikpiking ka na Binara rin ni Soto ang anay isa pang wrong opinion ng presidential sister na para ito sa nilulutong bagong impeachment na isasampa laban kay VP Sara sa Pebrero. May probisyon na anya sa GAA na nagbabawal sa mga politiko na makialam at sumabay sa mga ayuda distribution na siyang na-highlight ng Pangulo ng kanyang lagdaan ng Republic Act number 12314. Kaya sa ayuda distribution ng DSWD sa mga bakwit sa Albay, tiniyak na walang kasamang politiko sa pag-aabot ng mga tulong kahit wala pang nababalangkas ang kagawaran na guidelines para sa pamamahagi ng tulong tuwing may kalamidad. Dyan pa lang mga kababayan, sunog na yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na kaya daw po mga kababayan inilalagay sa ayuda yung iba mga tawag dito, yung iba mga budget para daw po gamitin sa impeachment itong si Sara Duterte. Sa madalit salita, para daw po ipansuhol sa mga politiko na pipirma ng suporta para ma-impeach itong si Sara. Pero maliwanag nga kasi mga kababayan na after ilagay po doon, sige ilagay doon yung mga budget sa mga ayuda, yung ibang mga budget. Tinanggal nga po ng presidente, sinabi ng presidente na bawal na po yung mga politikong paepal sa pamimigay ng ayuda mga kababayan. Tapos, kung matatandaan nyo, di ba nagsulong ng panukalang batas na anti-EPA law, ito pong si Senator Erwin Tulfo na kung saan nga bawal na pong umepal yung mga politiko sa pagpapatupad ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, paano naman nasabi na pork yung gusto nga naman dagdagan ng budget yung mga ibang mga ospital, lalo na yung mga private mga kababayan kasi nga hindi ko makasya sa public yung iba mga kababayang Pilipino po natin. Ibig sabihin, para mas makatulong sa taong bayan, kaya po dinadagdagan yung mga ganyang proyekto ng gobyerno mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Pero para Programa ng ating pamahalaan. kay SP Soto, kung tuwing babalangkas ng nasyonal na budget ay kailangang isaad doon ang anti-EPAL provision,
mas maigi na anyang bumuo na ng hiwalay na batas para rito. Sa issue naman ng pagkwestiyon sa Supreme Court sa legalidad ng unprogrammed appropriations, tiwala siyang papanig sa gobyerno ang kataas-taasang hukuman dahil ang natira namang UA ay mahalaga para sa seguridad ng bansa. Hindi rin pinalagpas ni Soto ang isa pang pahayag ni Senator Amy na nililimitahan ang mga taga-minorya na makapagtanong kaugnay ng mga malalaking pangalang sangkot sa flood control scandal. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong gano'n, na bawal imbestigahan o bawal Baka naman nabigyan. Baka naman nabigyan nung ibang, nung kabilang kampo ng script, panibagong script. Ito pong si Senator Amy Marcos. At yun na lamang po ang sinunod ni Senator Amy Marcos, kaya nagbukhang imbento yung ginawa po niya. Kasi kung titingnan nyo, imbento naman po talaga. Talagang maliwanag na fake news, mga kababayan. Ito pong sinabi ni Senator Amy. So paano pa makikinig yung iba, mga kababayan, na dapat masawata ng fake news dito sa ating bansa kung mismong yung isang senador o isang senadora fake news peddler di umano at nagpapakalat ng maling impormasyon. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Pag-uusapan pa naman daw nila ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue ng pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! O ayan, mga kababayan, dapat pag nagbukas itong Senate Blue Ribbon Committee, dapat nandun si Senator Amy. At dapat si Senator Amy Marcos ang unang pagtanungin. Para nang sa ganun, mga kababayan, hindi naman niya masabi na nililimitahan yung kanyang pagtatanong. Dapat siya ang unang pagtanungin. Para nang sa ganun, maramdaman niya kung paano yung salitang napahiya. Ano, mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Ma'am kay Ma'am Maria Teresa Manalad from Rome, Italy. Mega love shoutout po sa inyo, ha. Oo, inventor pala si Amy. Alibaba, Black Sheep Duterte. Kaya nga po, mga kababayan, kaya nga paano makikinig yung mga kababayan Pilipino po natin dun sa sinasabi na dapat wag magpakalat ng fake news kung mismong yung senadora nga ay fake news peddler. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga tama po yung sinasabi dito ni Tito Sen. Talagang wrong opinion etong sinasabi ni Senator Amy Marcos at talagang invento lamang para po siraan yung Senado sa pamumuno ni Tito Sen. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa issue pong ito, mga kababayan, na kung saan talagang maliwanag na ito pong si Senator Bato de la Rosa ay pwede palang ipaaresto ng Senado, mga kababayan. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa sinabi ni Tito Sen na pagsoplak niya dito po sa mga kasinungalingan ni Senator Amy Marcos. So comment below na lamang po